Hello everyone, kumusta at welcome back sa ating vlog. Siya nga pala, ang video na to ay karugtong nung unang video na ginawa natin na pinag-usapan natin patungkol sa TRC or Temporary Residence Card. Pero bago ang lahat ay nais ko muna magpasalamat dun sa mga followers at mga subscribers na nagbibigay ng mga ganitong klaseng komento at nagbibigay ng idea sa atin para makagawa ng mga ganitong klaseng content video. At kung bago ka pa lang sa aking vlog ay please huwag mong kakalimutan na mag-subscribe, mag-like and i-share na rin ang video na to para sa iba pa nating mga kababayan at mag-comment lang sa ibaba para sa inyong mga katanungan. At yun nga, sa unang video na ginawa natin patungkol sa usapang TRC or Temporary Residence Card ay pinaliwanag ko sa inyo kung gaano kahalaga or gaano ka-importante ang magkaroon ng TRC dito sa Poland. At ngayon naman ay pag-usapan natin kung kailan at ano yung mga dapat natin gawin sa pagkuha ng TRC. Ano ba yung mga requirements, mga documents na kakailanganin natin? At sino ang mag-a-apply ng TRC para sa atin? Ikaw ba or yung ating employer? At pangatlo, magkano ba ang expenses na gagastusin or magkano yung expenses natin sa pagkuha ng TRC? At pag-uusapan na rin natin yung mga kababayan natin na nasa Europe na gustong lumipat dito sa Poland. Possible ba na makakuha sila ng TRC? So yun po ay pag-uusapan natin dito sa video na to, kaya huwag kayong aalis at panoorin nyo ang video na to hanggang dulo. Okay, at unahin muna natin pag-usapan kung kailan ba tayo dapat mag-umpisa na mag-apply ng ating TRC or Temporary Residence Card. Ayon po sa isa sa mga legal consultant ng aming agency ay dapat 2 months before ma-expire ang inyong visa ay nakapag-submit na kayo ng application for TRC. Tandaan nyo po, 2 months before ma-expire ang ating visa ay po pwede na kayong mag-apply for Temporary Residence Card. At ano naman ang mga requirements o mga documents na kailangan natin para sa pag-a-apply ng TRC? Bali may dalawang option kayo sa pag-a-apply ng TRC. So it's either kayo mismo ang mag-a-apply ng TRC kung medyo alam nyo na yung proseso, kung alam nyo na, so pwedeng kayo mismo. Or either pwede rin namang magpatulong kayo sa attorney or magbayad kayo ng certain amount para may apply kayo ng TRC. And then yung pangalawang option is si agency na ang mag-a-apply sa inyo. So kung wala kayong time at hindi nyo alam yung proseso, so pwede nyong ipagkatiwala na lang sa agency yung application nyo for TRC. Pero bigyan ko lang kayo ng idea na kapag kayo ang nag-process ng TRC is medyo less gastos, less expenses kumbaga. But then kapag nagpunta ka naman sa attorney, nagpatulong sa kanila, so magbabayad ka ng extra amount, syempre para sa processing fee. At kung sa agency naman, ganun din, may babayaran ka na certain amount but medyo mababa ng konti, mas mababa kaysa doon sa kung magbabayad kayo ng attorney. Sa agency kasi parang sa ibang, hindi ko lang sure pero sa ibang agency sinasabi nilang free yung processing ng inyong TRC, but then meron pa ring certain amount na kumbaga babayaran para sa mga documentation. Kasi ang pag-apply ng TRC sa totoo lang is tayo dapat ang gagawa nun. Pero dahil nga mahirap para sa atin kasi unang-una na sa language barrier, hindi ganun kadali mag-process ng TRC. Kaya talagang kakailanganin natin ng tulong ng mga lokal or mga Polish mga taga rito sa Poland. At mostly yun nga sa mga agency, sa attorney, so hindi problema sa kanila yan. Kaya mas maigi na sila na mismo yung tutulong sa atin para makapag-apply ng TRC kung hindi natin alam ang proseso ng pag-a-apply.
Based doon sa mga napagtanungan ko, yung application ng TRC kapag kayo mismong mag-a-apply is nasa mga around 500 lang yung magagastos nyo, 500 zloty. Pero kapag nagpa-attorney kayo, so nagre-range po siya ng mga 1,500 to 2,000 zloty. Ganun po kalaki yung babayaran nyo kapag sa attorney. Ngayon kung sa agency naman kayo, so ang babayaran nyo lang is yung 500, almost 500 para sa visa appointment, at saka yung siguro kung magpapa-picture pa kayo, so kailangan nyo magbayad for visa photo. And then yung babayaran nyo sa processing kapag sa agency, nasa mga around 500 zloty lang. Mas mababa siya kaysa sa pupunta kayo sa attorney. Pero meron din namang mga magagandang mga mababait na agency na talagang hindi na sila nagpapabayad sa processing ng inyong TRC. So for free na yon, wala na kayong babayaran except doon sa 450 zloty, around 450 zloty para sa visa appointment. At kung yun nga, kakailanganin nyo ng visa photo ID, so kailangan nyo mag-pictures and nasa mga around 50 zloty po ang inyong babayaran. So overall, nasa around 500 zloty po yung magagastos nyo kapag kayong nag-process. At kaya ko sinasabi ito sa inyo guys kasi para may idea tayo, kasi mahirap yung nangangapa tayo tulad ng experience namin yung first time namin dito. Yung experience namin, hindi namin alam yung eksaktong amount na babayaran namin para sa ganitong bagay. So mas maganda yung mga ganitong klaseng information na magkaroon kayo para magkaroon na rin kayo ng idea kung magkano ba talaga yung totoong dapat yung gastusin para sa pagkuha ng TRC. At ngayon naman, ano-ano naman yung mga requirements na kailangan natin para maging qualified tayo at ma-approve tayo sa pagkuha ng TRC. Tulad nga nung nabanggit ko sa unang video, so unang-una kailangan natin ng mga legalities like meron dapat tayong work permit, meron tayong contract from the employer, and then meron tayong at least valid visa at the same time. At isa pa sa mga mahalagang documentation na kailangan natin is yung sa paghuhulog ng tax. Kaya napaka-importante guys na monitor nyo yung inyong mga employer dito sa Poland, na malaman nyo na talagang hinuhulugan nila yung inyong monthly contribution para sa tax. And other things, kailangan na iwasan din natin yung mga violations, yung paglabag sa mga rules and regulation dito sa Poland para mas mapadali yung application natin ng TRC at walang maging problema. Okay, ulitin ko, yung mga requirements or documents na kakailangan natin sa pagkuha ng TRC is work permit, contract from employer, and then yung ating valid visa, and yung tax contribution report natin. So kailangan masigurado natin na meron tayo niyan. Kaya doon sa mga mag-a-apply pa lang, doon sa mga bago, so ingat-ingat po tayo doon sa mga agency na nagpapasweldo ng cash, kasi yun po yung madalas na, alam mo, umiiwas sila sa paghuhulog ng mga benefits natin. So yun po yung purpose kadalasan kaya nila ginagawa yun. At gaano naman katagal yung aantayin natin sa application natin for TRC? Mostly talaga less than a year. So mga either 6 months, ganyan, makakuha ka na ng TRC. Actually, mas mabilis na ngayon based dun sa mga experience ng mga kasama namin dito na mas na bago lang kaysa sa amin. So mas nauna pa silang nabigyan ng visa appointment. Waiting na lang sila sa decision. At yun nga ang tansya namin, so nasa less than a year na ngayon ang application ng TRC. Unlike before, during pandemic, is more than 1 year talaga yung aantayin mo para ma-release yung inyong TRC.
At ngayon, meron pa rin namang umaabot ng more than a year, at yun nga yung sinasabi ko, kapag ka ikaw is palipat-lipat ng iba't ibang company, iba't ibang lugar dito sa Poland, so nagkakaroon ng lamat or kumbaga nagiging magulo yung record mo. At yung record na yan, syempre kapag nag-start ka na mag-apply for TRC, so titingnan nila yan, at maraming proseso yung gagawin. Kukolektahin lahat ng mga information na meron ka, nagtrabaho ka doon, nagtrabaho ka dito. So ganun siya kakomplikado, no, kapag nagpalipat-lipat ka ng company. Kaya iwasan natin yan hanggat maaari. Kaya ang advice ko sa'yo, tulad ng sinabi ko sa unang video, na pagtiisan mo na muna yung unang company mo, kung pwede naman, na hanggang sa makakuha ka ng TRC, hanggang sa makakuha ka muna ng TRC. And then kapag nakakuha ka na ng TRC, so saka ka na lumipat sa iba't ibang company kung anong gusto mo. Kung gusto mo mas malaking sweldo, mas magaan na trabaho, so pwede na yon. Kasi for the second application mo for TRC is hindi na siya ganun kakomplikado, dahil nga meron ka ng record. Okay? Ulitin ko lang, so doon sa mga bagong salta, huwag kayong mag-alala, mas madali na ngayon ang proseso sa pagkuha ng TRC. So mostly ngayon nasa 6 months na lang, sabihin na natin 8 months maximum, pero yun nga, mas mabilis na kaysa sa dati. Kasi dati umaabot pa siya ng 1 year. At tandaan niyo yung mga tips and advice ko, huwag magpalipat-lipat ng company at maaari, para mas mapabilis yung proseso ng pagkuha ng inyong TRC. Paano naman kung nasa European country ka na at gusto mong lumipat dito sa Poland para magtrabaho? Okay, so pwede po yan. Ang kailangan lang is meron tayong it's either valid visa or TRC. Meron na tayong TRC. Then, ang gagawin nyo lang is siguraduhin nyo na bago kayo pumunta dito sa Poland is meron kayong magiging employer na kung saan ay maipro-provide kayo ng working permit. Okay? Maipro-provide kayo ng working permit, at the same time meron kayong contract agreement para maging legal yung pagtatrabaho nyo dito sa Poland. Ang totoo niyan, may mga employer talaga dito sa Poland na kumbaga tumutulong, i-sponsoran ka, galing ka sa ibang European country, i-sponsoran ka, tutulungan ka na ma-provide yung mga ganitong klaseng documents para makapag-apply ka ng TRC in the future. Basta ang importante lang, siguraduhin nyo na valid pa yung inyong visa or mayroon kayong valid TRC bago kayo pumunta dito sa Poland. And pangalawa, siguraduhin nyo na yung employer na pupuntahan nyo dito is may provide kayo ng work permit. Kasi yun yung mga documents na kakailanganin nyo sa pag-a-apply ng TRC. Paano naman kung aalis ka dito sa Poland? Pupunta ka na ngayon ng ibang bansa or ibang Schengen or European country like sa Spain. So paano ba yon? Pwede ba tayo magtrabaho doon? Actually, napaka-common na po niyan dito. Yung iba nating mga kababayan, pag nakakuha ng TRC dito sa Poland is lumilipat sila sa ibang European country. But then, ito lang yung tatandaan nyo, na yung Schengen visa natin is valid for traveling lang, hindi for employment sa ibang lugar, sa ibang European country. Kaya mas maganda kung may bala kayong magtrabaho doon sa Spain or kung saan mang European country, siguraduhin nyo na yung employer nyo, the same thing dito sa Poland, yung employer nyo is matutulungan kayo na may apply ng it's either TRC doon sa lugar na yon or permanent residency. Sana ay nakatulong sa inyo ang video na to, at maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking vlog, at see you in my next video.